Sulit nga ba ang 1,800 pesos mo para sa day tour ng Villa Escudero sa Chaong, Quezon? Hello mga biyahero! Samahan nyo kami sa isang buong araw ng family bonding sa napakalaking nature resort na Villa Escudero. Para masulit ang araw, ginol talaga namin na makarating ng 8 a.m. since ito yung mismong start ng day tour hours. Pagdating nga, bumungad sa amin ng very relaxing na plantation ng coconut trees. Napakomment nga agad si Ate Snow na sobrang dami daw ng fresh air sa lugar. Napakalaki din pala talaga ng plantation. Ilang bayan pala ang bumubuo sa Villa Escudero: San Pablo, Chaong at Dolores, Quezon. From gate, it took us 3 minutes pa para makarating lang ng reception. Upon arrival sa reception, we were offered a very classic Pinoy drink, palamig sa plastic cup. Binigay na nga namin ang aming reservation details and in exchange, natanggap namin ang tickets for the day tour activities which were the following. 8 to 9 a.m., we enjoyed the museum. At first, akala namin ay simbahan ito pero ito na pala mismo yung museum. Kakaiba din kasi kulay pink nga ang facade. Hindi nga lang allowed ang mga bata dito sa museum pero sobrang na-appreciate namin kasi based sa mga collections and artifacts na nasa loob, very well-traveled and super religious din ng family ng owners na katabi lang ng museum ang ancestral home which is off limits. It was very inspiring. Mas maganda pa nga ang museum na to kaysa sa iba naming napuntahan. We understand din na kaya bawal ang mga bata kasi ang ganda ng collections. Baka masira ng mga bata, konting danggel nga ay baka gumulo ang ayos. Bawal pala ang camera sa loob so wala kaming masyadong videos at pics. Nung nagvi-video ako sa loob, sinabihan kami na bawal pala. Next, para makarating sa mismong resort, Carabao Cart Ride. Very memorable ito para sa amin kasi bukod sa hindi pa namin naranasan ito, napakababait at welcoming ng mga tao. May naghaharana pa nga habang umaandar ang cart. We can go fast again. Tuntua sa ate, Dito, pinaka nag-enjoy ang mga anak namin na hinayaan ding maka-experience mag-control ng kalabaw. From 9 a.m. to 11 a.m., we had our breakfast sa a la carte dining restaurant na sobrang laki at ganda ng design. Highly recommended namin ang pansit nila. Mas malinamnam while enjoying the 360 view ng napakalinis na ilog na open din for bamboo rafting. After breakfast, in-enjoy namin ang swimming pool. Kasama nga namin ang mga pamangkin naming nagbabakasyon from Italy. Sina Dodi at Martino na walang gaanong alam sa kultura ng Pilipinas. Fluent na din sila sa Italian language dahil doon na nga sila lumaki. Family bonding time na nga kasama si Ate Wate at ang dalawang bata. By 11 a.m., lunchtime na! Isang kakaibang lunch experience by the waterfalls. Yung mga lamesa at upuan nga ay nasa tubig mismo. And yes, buffet po ang pagkain. Eat all you can, kaya sulit na sulit. Yung mga drinks pala ay may extra bayad gaya ng avocado shake, mango shake at buko juice. Lunchtime is from 11 a.m. to 2 p.m. kasi by 2 p.m. you can enjoy a cultural performance. After the show, swimming na ulit. Family games, takbuhan, kwentuhan. Sabi nga ng mga anak namin, best day ever. Wala na kami masyadong videos kasi in-enjoy na lang namin ang moment kasi swimming talaga ang favorite activity nila. Simula baby pa lang sila, nahiligan na din talaga nila ang swimming or dahil sa swimming nga namin sila na-expose kapag nag-staycation or travel kami. Pack up na kami by 5 p.m. which is also the time to check out ng day tour package. Sumakay na kami ng jeep kasi wala na din yung Carabao Cart Ride sa hapon hanggang 4:30 p.m. lang ito. Kasabay naming lumabas ng resort ang ilang grupo ng mga nanay, tatay, mga senior citizens na sigurado akong sobrang nasulit din ang nature at experiences dito. If my parents, lola or lolo kayo na gustong pasayahin, we recommend na dalhin nyo talaga sila dito. Sobrang mag-e-enjoy sila. Along the way pa uwi, nakita namin yung signage ng Nature's Place. Japanese restaurant na talaga namang sinurprise kami sa sarap ng pagkain. Maliit lang yung restaurant. Nung una, duda kami at mukhang di masarap. Pero super worth ng bawat price ang quality at lasa ng bawat dishes na sinerve sa amin. Lalo na yung volcano sushi at yung takoyaki nila. Tapos, mabababait pa ang staff. Promise, recommended namin sila. Ang may-ari ay chef pala na mahilig sa Japanese food. Galing na kami ng Japan ng ilang beses pero huli din talaga nila yung authentic Japanese taste. This is just 7 minutes away from Villa Escudero. Perfect na side trip. Meron din silang branch sa San Pablo, Laguna. Balik tayo sa nauna nating tanong. Sulit nga ba ang 1,800 pesos mo para sa day tour ng Villa Escudero sa Chaong, Quezon? And it's a big yes! Sobrang sulit. Ulitin ba namin?
Oo din ang sagot namin. Kasama na nga sa susunod ang parents at lola namin. Napakaganda ng Villa Escudero. Maayos ang facilities, something to be proud of bilang Pilipino. Masarap ang pagkain, sobrang accommodating, magalang at hospitable din ng mga staff. May available rates din for overnight stay pero medyo costly. Ito yung room rates nila by the way. And para sa amin, sulit na yung day tour lang. Pero if you have a budget, baka nga mas masaya if magche-check-in sa mga rooms or villas nila doon. Comment down if kamusta yung check-in experience nyo doon. Enjoy na enjoy mga kids at lalo na kaming mag-asawa kasi talaga namang kung masaya ang mga anak, doble ang saya ng magulang. Kaya naman talagang kapag may pagkakataon, lumalabas talaga kami bilang pamilya. Higit sa pera, pinapahalagahan namin ang oras na wala mo ng trabaho, walang gadgets, oras na wala mo ng deadlines or dues, pinaka-dekalidad na oras para sa aming munting pamilya. Iba din talaga nga, pag di mo pinagagadget ang mga bata, nagkakaroon sila ng awareness sa paligid. Sobrang na-appreciate din namin dahil perfect na trip din talaga ito para maipakilala namin sa aming mga pamangking Italiano ang kulturang Pilipino dahil dito sa Villa Escudero. Tama lang naman na mag-ipon, mag-invest at maging masinop sa paghawak ng pera. Pero naniniwala talaga kami na walang kahit anong halaga ang makakatumbas sa memories at sa precious childhood experiences na pwede naming iparanas sa mga bata. Hindi lang sa mga bata. Oo, medyo mahirap at ma-effort talaga magsama ng bata sa mga trips. Di naman talaga lahat maaalala nila. Pero ginagawa namin ito para na rin sa mga alaala na pwede naming maipon habang bata pa sila. Dahil darating ang panahon na magkakaroon na sila ng mga sariling mundo bukod sa amin. Sabi nga nila, there will never be a perfect time to travel with your children. Do it now before the opportunity passes you by. You can always earn money, you can't turn back times, and you can never buy memories. At laging tandaan, travel while you can because it recharges your soul to work harder, but do not forget your other financial responsibilities. Hanggang sa susunod na vlog, viajeros!